ang kwento ni Tyrone Suarez. Mula nang pasukin niya ang showbiz, ang pakikipaglaban niya sa karamdaman, at ang malaking pagbabago sa kanyang pananampalataya. Pero kamakailan lang, ang storya ng buhay ni Tyrone ay tuluyan ng nagwakas. Naging mahalaga ang aklat na ito sa huling yugto ng buhay ni Tyrone Suarez. Ang librong ito ang nagsilbing tagapagligtas ng dating sexy actor. Ito ang Bible at laging binabasa ni Tyrone. Araw-araw, tuwing alas 3 ng madaling araw, gigising na siya hanggang alas 5, magbabasa siya. Tapos paghapon, alas 3 hanggang alas 5, inuulit niya yun. Inilabas namin ang talambuhay ni Tyrone mahigit 1 taon na ang nakalilipas. Ang matipunong pangangatawan ang naging daan para mapasok ni Tyrone ang mundo ng showbiz. Overwhelming di ba? Kasi sa dinami-dami ng tao, hindi naman lahat nabibigyan ng chance na ng opportunity na gano'n na lapitan ng isang talent scout. Naging ramp at print ad model. Di naglaon, pati pag-aartista ay sinabak din. Nakabilang siya sa huling batch ng Regal Babies na inilunsad noong 1996 sa pelikulang Knights of Serafina. Pero biglang inagaw ng sakit na kanser ang nagsisimulang karera ni Tyrone. Like if you have this fame, if you have this luxury in your life, material things in your life, in an instant, pwede mawala sa iyo yun. Habang nakikipaglaban sa karamdaman, isang mahalagang bagay ang natuklasan niya. Napalapit si Tyrone sa Diyos. Pinaniniwala ang himala kaya gumaling siya sa sakit na nilabanan niya ng 3 taon. Upang sa daigdig mabatid ng lahat, ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Thankful ako sa Panginoon na nagkasakit. Kasi kung di ako nagkasakit, hindi ko siya makikilala na mas malalim. And hindi mababago yung buhay ko. Baka ngayon, ang direksyon ng buhay ko, wala pa rin direksyon. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Nitong ika-10 ng Agosto, ganap na alas 8 ng gabi, tuluyan ng namaalam si Tyrone. Para sa akin, kasi tinuring ko ng isa na ako sa mapalad na ina eh. Dahil magkaroon ka ng anak na pinaghimalaan sa loob ng 3 taon, na hindi naman kami pinahirapan, lahat ng ginhawa kahit na may taning ng buhay niya, hindi naman ko nakita nag-suffer siya eh. Alam ko mahal siya ng Panginoon eh, may purpose sa kanya ang Panginoon. Kaya nung oras na niya, ibinigay ko siya ng buong buo. Sa kanilang tahanan sa Antipolo City, nakahimlay ang kanyang labi. Nakiramay ang mga kaibigan sa showbiz at kasamahan sa simbahan. Napakalaking pagbabago na kay Tyrone na nangyari sa buhay niya. Ginamit siya ng Panginoon para maging instrumento sa maraming tao. Marami siya mga kaluluwang nasa gift. I'm so blessed and I'm very thankful to God na hindi nakilala niya siya kagad at hindi pa nahuli ang lahat. Nakikiramay kami sa family ni Tyrone. You know, it's hard to explain how it feels talaga, yung pain, because Tyrone is not only a great actor, but he was a good friend. He was a good brother. Uncomplicated. He was very professional. So to lose somebody like that is really sad. Muling sinariwa ng mga nagmamahal sa kanya ang episode ni Tyrone sa Wish Ko Lang. Kinabukasan, dumating si Alfred Vargas, ang gumanap na Tyrone sa aming palabas. Nagulat ako kasi in a way parang doon sa pagganap ko ng ng kanyang buhay, parang feeling ko kilala ko na rin siya. At para sa akin isa siyang napakagandang ehemplo sa ating lahat.
At pinakita niya na sa gitna ng lahat ng ating mga problema, gaano man ito kagrabe, gaano man ito kaliit, gaano man ito kalaki, sa gitna ng krisis ng ating buhay, sa punot dulo ng lahat, wala tayong ibang solusyon at wala tayong ibang pag-asa kung di si Jesus Christ na. Sa araw ng libing ni Tyrone, handog namin ang mga aklat na ito para sa mga nagmamahal sa kanya. Hatid nito'y tamang landas na tinahak ni Tyrone tungo sa kanyang pagbabagong buhay. Asahang ang mga naging aral na pabaon niya ay hindi malilimutan. Naway nakapag-iwan po kami ng inspirasyon at saya sa inyo. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik. Ako po si Vicky Morales. At hanggang sa susunod na Sabado po, libre ang mangarap dito sa Wish Ko Lang.